O, border collie. Isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang storya ng pagpapaalala na ang buhay ng aso ay parang buhay din ng tao. Dumadaan tayong lahat sa kasagsagan o sa rurok ng ating buhay na tila ba ay walang hangganan. Hanggang sa maramdaman natin ang manghina. At sa paglaoy, bigla na lang tayong mawawala. Ito ang ikot ng buhay. Solo. Isang normal na umaga ito para sa amin. Una naming pinapalabas ang mga tuta upang sila ay makapaglaro, mainitan, masanay sa paligid, at para makapagpalakas ng kanilang katawan. Sila ang aking mga Kangal Cross Alabay o Kanggay. 3 buwang gulang. Mas maliliksi at mas mabibilis na silang gumalaw ngayon. At higit sa lahat, di hamak na mas malalakas na din silang kumain. Hindi lang ng supero raw dog food, kundi pati na ang mga bato, dahon, at lupa. Maagang dumating ang aming veterinaryo upang magbakuna ng mga tuta. Kasama sa aming protokol sa pag-aalaga ng aso, ang pagbabakuna habang sila ay mga tuta pa. Ang bakuna na ito ay pangontra sa mga nakakamatay na sakit kagaya ng distemper virus, parvovirus, leptospirosis at coronavirus. Prevention is better than cure, ika nga. Lisensyadong vet din ang aming kinukuha upang makatiyak na nasa tamang kalusugan ang mga tuta at ang mga bakuna na ginagamit ay hindi pirata. 7 tuta lang sa siyam na anak ni Hiraya ang binakunahan. Ang isang tuta ay nakuha na noong nakarang linggo, samantalang ang isa ay kukunin ngayong araw. Hindi na siya kasama sa binakunahan para iwas stress sa biyahe. Suma total ay magaganda ang kalagayan ng lahat ng mga tuta. Iyan ang tatak, supero. Mahirap magpalahi ng aso. Magastos. Ang isip ko lagi, kaya ko ba kayong kukuping lahat? Siyempre ang sagot dyan ay hindi. Kaya ang aking natatanging solusyon ay piliin kung kaninong bahay sila mapupunta. Kung hindi man pareho ng standards ng supero, sana ay higit pa. Kaya may halong maikling kalungkutan ang bawat pagdisan ng bawat tuta. Sa araw na ito, ang lidisan ay isa sa aking mga paborito. Si Rare 2. Hindi niya ito tunay na pangalan. Hindi kasi ako nagpapangalan ng mga tuta na hindi may iwan sa supero. Iwas attachment. Iwas lungkot. Bago ko ibigay ang tuta, ang protocol namin ay palalakarin at patatakbuhin ng tuta upang mapakita na wala itong depekto sa kanyang mga paa. Ang bawat galaw ay magbibigay din ng hudyat na malakas ang tuta at walang iniindang karamdaman. Ipinapakita ko din ang kanilang vaccination record at kung kailan ang susunod na bakuna. Kapag ang lahat ng tanong ay nasagot na at ang lahat ay okay na, pwede nang kunin ang tuta. Okay, nahabol. Okay mga boss. So, merong naligaw na aso. Kaya pala kagabi, medyo maingay. Akala ko pusa lang, so nakatulog na ako. Kasi normally pusa ang pumapasok dito, walang pumapasok na aso.
Pero this time, first time na nangyari sa Supero na merong isang aso na pumasok. So tingnan niyo yan. Ang kanyang collar ay alambre. Yung may-ari hindi natin alam kung wala siyang pambili ng collar or trip lang talaga niyang gawing collar ang alambre. Dami-dami pwedeng gawing collar, pwede namang lubid lang na mapupulot, pero bakit alambre pa yung nakalagay? Pumasok siya eh. Anong nagpapahiwatig nun, di ba? Halos kasabay ng pagsilang ng aking mga kanggay papis ang lakas ng loob na pagpasok ng aso na ito sa supero. Walang pasabi kundi ang malalakas na tahol ng aking mga aso sa gitna ng gabi. Buti na lang talaga at may bakod na namagitan sa mga higante at sa kanya. Tinanggap ko sa supero ang aso. Ginamot ang kanyang sugat. Wasak siyang pumasok sa supero. Naghahanap ng kalinga at pag-aaruga. Kaya naman wasak ang pinangalan ko sa kanya. At pagkalipas nga ng 3 buwan, Border Collie. Border Collie. Hindi, si Wasak to, mga boss. Si Wasak. Wala na siyang, garapata. Tsaka, lumaki na, no? Tsaka gumanda na yung balahibo. Wala nang alambre dito sa leeg. Tsaka yung kanyang pangit dito, yung kalbo-kalbo dito, wala na. Ayan. So, kaso hindi pa niya isasama sa pack. Kasi kailangan ko pa siyang ipakapon. Okay? Pero okay na, goods na, linis, oh. Si Wasak. Wasak, kasi wasak siya nung pumasok dito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at si Wasak. Si Wasak ay formal ng aso ng supero. Mayroon kayang may iwan sa 7. Pero bago yan, may isang pagsubok na naman na kinakaharap ang supero. Nakita niyo yung status ni Tala, no? Yung dalawang paa niya sa likod ay mahina. Kinukumpara ko yan sa taong matanda na. Kasi si Tala is magi-11 na yan. Ilang buwan na lang magi-11 years old na siya. So matik 77 years old siya, no? Kapag sa buhay ng tao. Kaya yung ganyang status, given yan. Kung, di ba, yung mga lolo't lola natin, kung minsan matatanda na sila. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.